What is up sa inyo mga ma'am sir? It's your boy Sir Troy. So ngayong araw nandito tayo sa Honda Motorista Motors dito sa Muñoz, Nueva Ecija. At dito sa harapan natin meron tayong bagong Honda Click 160. So alam naman natin na ito yung pinaka-brusko at pinaka-pogi, mas pinalaki at mas pinalakas na version ng Click. At ito ang pinakasikat ngayon sa lahat ng 160 series. So nung nakaraang video natin, nag-review tayo ng Honda Click 125. Ito naman ay Honda Click 160. So ngayon, sisilipin natin yung kanyang technical specifications at ipapaliwanag ko sa inyo kung ito ba yung para sa inyo, ito ba yung hinahanap ninyo, ito ba yung gusto ninyo pang araw-araw, pamasok, pang hanap buhay, pang long rides, lahat na. Simulan na natin ang video. Okay, Honda Click 160. So para lang din siyang Honda Click 125. Parang same but different. Pero dito sa version na to na 160cc, baka mas magustuhan ninyo ito compare sa mga 125 natin. Depende sa inyong pangangailangan at paggagamitan. So bago tayo pumunta sa kanyang technical specifications at bago ko ipaliwanag sa inyo kung bakit ito yung dapat ninyong bilhin, i-walk around ko muna kayo. So ipapakita ko muna sa inyo yung mga parts nitong motor na to. Honda Click 160. So meron tayo dito metallic black. Meron siyang decals ng Click 160 na kulay red dito para mas highlight yung kanyang pangalan. Meron ding 160 na nakalagay dito na stripes na kulay silver. Dito sa likuran, parang hindi lang din siya na iba sa mga Click 125 natin. Parang same lang din naman yung tail fender natin. Iba yung ating brake light, iba yung design. Pero pagdating sa tail fender, ganun pa rin. Same yung kanyang paint job dito, may winglet pa rin siya. Same turning signals, ilaw sa plate number, reflectorized, at pati na rin dito sa pinaka mudguard. Sa exhaust naman natin, ayan. Ganun din, pagdating sa mga tip nila, naka-metallic gray na rin or metallic silver. Merong heat guard na malaki. Kanyang swing arm is nakakulay silver or parang matte. Tapos naka-bronze yung kanyang mags. Tire size niya is 120/70 rim 14. Meron siyang mudguard dito. Ito po ay liquid cooled na rin. Kung mapapansin ninyo, radiator na po yung nasa loob. Hindi siya fan. Liquid cooled po siya. Meron tayong footrest para sa pilon. Tapos yan yung design ng fairings dito. Magkahalo, parang may slightly pagka-green yung fairings and then yung iba ay matte black. Tapos dito sa gilid, para siyang merong air vent or screen. So pagdating naman sa footboard natin, spacious na rin siya at kahit katangkaran kayo o kalakihan kayo, hindi mahirapan ang inyong binti or tuhod dito dahil parang medyo nakausog ito ng konti, Sa Click 125 natin, iba yung design ng footboard. Parang mas maraming spike yun compare dito. Pero ito, I think enough na rin yung kanyang mga spike para kahit basa yung footboard, kakapit ang inyong paanan dito. So dito naman tayo sa harapan. Kung mapapansin nyo, mas pinalaki yung kanyang gilid. Meron siyang extra dito, para mas brusko siya tignan. Sa harapan naman natin, sa front tires, 180 rim 14, tubeless. Naka-bronze din yung mags. Telescopic fork suspension, mahaba na rin yung kanyang front fender at malapad. Malapad na rin yung front fender, halos isang dangkal na rin yung lapad niya. At dito naman sa harapan, ganito po yung itsura ng ating headlight. Meron siyang daytime running light dito, tapos may fairings na tumawid dito sa ilaw niya. Turning signals natin. Dito yung ating headlight. Mas masungit siya tignan, mas aggressive. So ito yung ating busina, medyo maliit lang. At meron siyang glossy black dito so hindi siya windshield or parang dagdag fairings lang siya sa dagdag aerodynamics lang. Sa braking system naman natin, naka single piston brake caliper, Tokico, at naka round disc brake itong ating harapan. At sa likuran naman, naka brake drum po tayo. So ito yung ating airbox, may nakalagay na ESP Plus or Enhanced Smart Power. And then ito naman yung ating CVT or Continuous Variable Transmission. Sa ating suspension naman sa likuran, single shock absorber or monoshock with coil spring. So ito po yung shock absorber natin yung nasa loob. Malaki po siya. So dito naman sa harapan,
mas pinalapad siya. Pero parang same lang din sa Click 125. Meron tayong side pocket dito. I think kasya naman ang bote ng inuminan dito. Meron din tayong USB charger port. Medyo mahirap lang sungkitin. Unlike sa Click 125, madaling makita, no? Pero meron siyang cover na rubber din. Dito naman sa gilid, meron tayong open pocket. Pwede cellphone, wallet, at mga kung ano malilit na bagay. Inuminan. So, keyless po siya. Ito yung ating seat button. At pagdating naman sa kanyang seat assembly, alam naman natin na si Honda ay kilala pagdating sa pagiging generous sa malambot na upuan at magandang seat cover. So, malapad siya. Rough yung texture ng kanyang seat cover. At yung seat cushion, makapal na malambot. So sa ating under seat storage naman, malaki na rin po siya. I think kasya rito ang full face helmet kung hindi namang ganong kalakihan yung full face. Pero I think half face at nutshell ay kasya rito sa kanyang U-Box. So ito yung ating fuel tank, 5.5 liters. At dito naman sa ilalim ng ating upuan, I think wala akong nakikitang lagayan ng tools dito. So dito tayo sa kanyang control panel. Parang same lang din sa Click 125. Meron siyang handbrake, brake, high and low beam, horn, turning signals. Meron tayong idling stop system. So kapag nasa traffic kayo at naka-on yan, pag nag-turn off yung engine, para ma-engage nyo or ma-turn on ulit yung engine, ay iti-twist nyo lang yung throttle natin ng bahagya at mag-automatic turn on na yung ating engine. So ito yung ating electric starter. Braking system natin, combi brake system. Pagka pumiga kayo sa likuran, sasabay na rin yung ating harapan. So 70% sa likuran at 30% yung power ng ating brake sa harapan. Ating side mirror naman, malapad na rin, hindi magnified. Mahaba na rin yung stem niya, no? Hindi siya mababa. Sa ating display panel naman, tulad lang din sa 125 natin, may mga additional na light indicators lang dito na nadagdag kagaya ng ating keyless switch. Meron pa rin tayong turning signals, high and low beam, check engine, oil temperature warning, idling stop system yung dito. Ayan, makikita nyo doon kung naka-on siya or naka-off. And then meron tayong battery doon kapag low bat or low voltage indicator. And then sa ating display panel, wala lang tayong battery. Nandyan yung ating digital tachometer, speedometer, total odometer. And meron din itong trip 1 and trip 2. So meron tayong utility hook dito, no? So kapag naupo tayo, ako po ay isang 5'6". Ganyan ang itsura ng ating paanan dito sa footboard. Okay, so punta naman tayo sa kanyang technical specifications. So si Honda Click 160 ay available sa kulay na matte pearl crater white, matte solar red metallic, at ito pong nire-review natin ngayon ay matte gunpowder black metallic. Okay, so engine specifications naman ni Click 160. So siya po ay 157cc, 4-stroke, 4-valve, single overhead cam, liquid cooled. Kanyang starting system ay electric only, wala siyang kickstarter. Ignition system is full transistorized. Naka-disc brake yung harapan at naka-brake drum yung likuran. Alloy casted wheels, lahat ng kanyang mags. Wheelbase niya 1,278mm. Curb weight is 116 kg. So konti lang yung naiba niya sa Click 125, 4 kilos lang. Seat height naman niya is 778, ground clearance 138mm, fuel tank capacity 5.5 liters at fuel consumption niya 46.7 kilometers per liter. So matipid na rin po yun. Telescopic fork suspension sa harapan at unit swing arm sa likuran or monoshock. So siya po ay belt driven or CVT, continuous variable transmission. So ganito po nakaupo ang isang 5'6" sa 778mm. So kung paano nyo po nakikita yung kanang paa natin, ganun din yung ating kaliwa. Hindi tayo totally tiptoe, pero kung magsaside tayo ng kaunti, kaya nating mag-flat foot and then nakataas yung isa nating paa. So sa timbang niya, 4 kilos lang yung difference niya sa Click 125. Still manageable pa rin. At same lang din sa lapad ng kanyang handlebar. Kahit high speed cruising kayo, hindi kayo magwawabol dito kasi hindi maliit yung kanyang handlebar at hindi siya mahirap i-maniobra dahil hindi naman sobrang lapad yung kanyang handlebar. Unlike sa Click 125, yung ating bar end slider, plastic or yung screw yung pinakatatama. And then sa Click 125 naman is parang maliit na bakal siya.
Para naman sa updated price nitong si Honda Click 160 dito sa Honda Motorista Motors, Muñoz, Nueva Ecija, ang kanyang cash price or standard cash price niya is 125,900 at ang promo cash price niya ngayon is 122,900 hanggang September 30 po yan. So ngayon ay July 7, so I think 3 months siya. 3 months siyang naka-promo. Kung kayo naman ay mag-installment, meron siyang lowest down payment na 15,000 at monthly installment na 5,375 for 3 years or 36 months. At para naman sa kanilang requirements, kung kayo ay mag-installment, ilalagay ko na lang dyan sa description sa ibaba. At kung may mga dagdag katanungan kayo, pwede nyo i-comment dyan sa comment section natin sa ibaba at sasagutin natin yan kaagad. Okay, so yan po ang para sa ating Honda Click 160. Kung nagustuhan nyo naman yung video natin, please like, comment, share, and subscribe. And hit the bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So ride safe and see you on my next one.